Jesus, mga kapatid. So ito po ay maiksi lamang at atin pong himay-himayin, mga kapatid. No, sabi po ng ating first question, how were the disciples assured that the one who returns in power and great glory will be the same one with whom they had walked and talked on earth? No po? So, papaano daw po nila sinigurado, mga kapatid? Kasi nga naman, di ba sabi nga po ng Matthew, mga kapatid, no? Lalo na sa panahon po natin ngayon na tayo po ay nag-aabang ng second coming ng Panginoon, talagang may mga magsusulputan, no, na false prophet, false Jesus, especially ano po yung gagayahin po ni Satan na second coming ng Panginoon. No? So, nagbigay po ng kasiguraduhan ng Panginoon upang hindi po tayo ma-deceive, mga kapatid. So, sabi po ng Acts chapter 1 verses 10 and 11, and while they looked steadfastly toward heaven, as he went up, behold, two men stood by them in white apparel. Verse 11, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Okay? No, so sabi po ng ating note, mga kapatid, the faith I live by. Sabi po dito, precious indeed was the promise to those sorrowing disciples that they should again see Jesus, who was greatly beloved by them all. Precious also is the promise to every true follower of Christ. None who truly love Jesus will be sorry that he is coming again. Jesus is coming. Jesus is coming as he ascended into heaven, only with additional splendor. He is coming with the great glory of his Father and all the holy angels with him to escort him on his way. Kaya nga naman, mga kapatid, kung atin pong pagninilay-nilayan, ano po, no, talagang kung tayo man po ay nakaranas ng mga pang-aapi, kung tayo po ay nakaranas ng mga matinding problema, matinding pasanin sa buhay, mga pagsubok, mga kapatid, alam po natin, no? Alam po ninyo na kung tayo po ay talagang magtitiwala at susunod sa kautusan ng Panginoon, lahat po ng mga bagay na nangyari sa ating buhay ay mababayaran ano po ng Panginoon. Na talagang binigyan po tayo ng pag-asa ng Panginoon na tumingin, no, sa darating po na event na ito. No, kaya nga po sabi dito, mga kapatid, 'di ba, precious indeed was this promise to those sorrowing disciples. Kasi nga yung time na namatay po si Jesus, no, na ipako sa krus si Jesus, talagang yung mga disciples, mga kapatid, hindi nila alam kung ano po yung kanilang gagawin. No, pero binigyan po sila ng assurance, no, ng Panginoon, no, bago po mag-ascend si Jesus sa langit. Talagang tinapos niya muna yung gawain niya. Talagang in-encourage niya muna yung kanyang mga disciples. So gaya din po sa atin, mga kapatid, kung kinakailangan gumawa ng Panginoon ng miracle, no, para po tayo ay ma-encourage, para po tayo ay mapalakas sa pananampalataya, gagawin at gagawin po yan ng Panginoon. Yun ay kung tayo po ay maninindigan sa katotohanan. Kasi alam po natin ng mga nakaraang pag-aaral po natin, mga kapatid, nalaman po natin na um, tayo po ay makakaranas na matindi pagsubok. Ano po? Sabi nga po, kung tayo po ay pahintulutan ng Panginoon, na makakaranas po tayo ng mga pagsubok na hindi pa natin nararanasan. No, so napaka-importante po ng mga salitang ito natin pong binabasa, mga kapatid, kasi ito po, no, kung dumating po yung panahon, no, ipapaalala po sa atin ito ng Banal na Espiritu, mga kapatid. Ito yung ating panghahawakan para po hindi po tayo manghina. Ano po? So i-meet po natin ang Panginoon na sa langit. Sabi po ng second question, mga kapatid,
Ano pong sabi dito? Ayan. Um, how did Paul express his conviction that it would be this same Jesus who would return? So, syempre mga kapatid, kinakailangan na manigurado din tayo. Kasi alam naman po natin na napakaraming ano ngayon, mga katuruan. No, sa total ng mga kapatid, napakaraming mga katuruan ngayon. So, kinakailangan tayo din po ay manigurado sa kung ano po yung katotohanan patungkol po sa ating Panginoon. Gaya po ni Apostle Paul. Sabi po dito ng 1 Thessalonians chapter 4:16. Ito po yung ating huling babasahin sa umagang ito. Sabi po dito, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Diba? Sa second coming, mga kapatid, yan po ang mangyayari. Ano po? Pagdating po ng Panginoon na nanggagaling sa langit, talagang ah, una pong babangon yung mga namatay para sa Panginoon, yung mga martyrs, no, yung mga nagsakripisyo ng buhay para sa Panginoon, yung talagang ananindigan para sa katotohanan, ano po, yun po ang magaganap. No? So, alam niyo po, gagayahin po yan ng kaaway. No? At marami po ang madideceive. Kaya nga po, sa pag-aaral na ito, mga kapatid, inuunawa po natin kung ano po yung manner, no, kung ano po yung mga magaganap, no, sa second coming po ng ating Panginoon. No? So, nawa mga kapatid, no, yung mga salitang ito, yung mga ah, ano po na ito, mga encouragement po na ito ay maging kalakasan po natin. Ito po yung magsilbing promise, mga kapatid, na patuloy po natin pinanghahawakan. Kasi po, no, darating ang panahon na gaya nga po ng sabi ko kanina, na marami po ang magdi-deceive. Sabi nga po, even the very elect. So tayo po ay mahina sa pananampalataya. Kung tayo po ay hindi nag-aaral, ano po, hindi po nagkakaroon ng personal study para sa Panginoon, no, baka maging isa po tayo o kabilang po tayo sa matangay po ng snare ng kaaway. So mga kapatid, um, ito lamang po ang pag-aaral natin para po sa umagang ito. And I hope and I pray ito po ay nakatulong at maging kalakasan po natin sa buong araw at sa mga susunod pa. No po? So bago po tayo magtapos mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Dakila po naming Ama na sa mga langit, ipinagpapasalamat po namin sa inyo patuloy ang mga nabasa po namin, na pag-aralan po namin sa umagang ito. Bagamat may siyama, nawa po ito yan nakatulong sa amin, sa aming pananampalataya. Alam po namin naman na nalalapit na ang pagdating ng aming Panginoong Hesus. Kaya naman po, inaasa po namin sa inyo ang aming pong pananampalataya, ang kalakasan po ng aming spiritualidad ay mapasa inyo, Ama. Nawa po, Ama, tulungan niyo po kami sa buong araw na ito, palakasin physically, spiritually, emotionally, mentally, sa lahat ng bagay, Ama, upang maharap po namin na maayos ang mga pagsubok po na daranasin namin. Maraming salamat po, Ama, sa inyo pong pagtugon sa aming mga panalangin. Humihiling po kami ng paghingi ng pagpapatawad niyo po sa amin, sa amin po mga kasalanan. Ito lamang po ang aming hiningat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.